Kevlar MC400 na power amplifier. Okay, kailangan magawa natin to kasi ito yung kasama ng ginawa natin na cool sound. Yung cool sound na DIY yung laman niya. Kaya bago makuha yun, kailangan magawa rin ito para sabay sila kukunin kasi parang Bataan o Pampanga pa yun. Alam ko Bataan yata. Hanggang malayo-layo pa yun eh. Kaya kailangan magawa ko rin ito para isang kuhanan lang sila. Okay, Kevlar MC400. By the way, shout out and then maraming salamat sa may-ari nito na pinagkatiwalaan tayo na gawin yung unit nila. Ngayon, issue ito, tingnan nyo. Yan, ganyan lang siya, ulit-ulit, naka-protect. Naka-protect siya. Okay? Ayan, may shortage yan kapag ganyan. Ngayon, medyo may kalumaan na talaga siya. May stock siguro to, yung ibang mga ilaw dito, wala na. Putol na. Lumang-luma kung tingnan. Tapos ito yung laman loob niya. Okay, na-stock siguro. Ngayon, unang move na gagawin natin dito ay step by step. Tingnan natin kung alin yung channel na may shortage, kung bakit ayaw niya mag-start. Okay, itong channel 1 muna. Okay, on natin. Ayaw pa rin eh. Okay, ayaw. Ayaw niya mag-on. Ngayon, ito naman balik natin. Channel 2 naman yung bubunutin natin. Okay, yan, nabunot na yung channel 2. Tingnan natin kung ano magiging kalabasan. Okay, nag-normal. Nag-trigger ang relay. Nag-normal siya, oh. Oh, nawala na yung protect niya. Okay, yung ilaw na active nito. Wala. Yan, meaning, yung channel 2 may problema. Dito, na side na may problema. Kung mapapansin nyo, halos ka-design ng kwan, no? Ng AD. AD ng mga MC. Okay, nangingitim na yung linya. Ngayon, dito, focus muna tayo dito. Kalasin ko to, tingnan natin kung ano yung sanhi, kung bakit nagpo-protect kapag nakasalpak itong supply niya. Nakalas natin itong channel 2. Wala palang kwanto. Wala siyang diode. Wala siyang fast recovery diode. Ngayon, fuse, check natin. Okay, buo naman yung fuse. Dito. Okay, parehas buo. Ngayon, check natin dito. Kailangan na natin iangat yung mga emitter na to para ma-check natin pa isa-isa yung output. Dahil nakadapa yan, putulin natin. Putulin natin yung paa niya. Trabahong tamad tayo. Kapag nakaharap sa inyo ganyan, nasa kanan lagi yung ganyan, yung ayan o. Kanan lagi yung emitter niyan. Okay, tingnan natin kung may sirak na ba talaga dito o may iba pang dahilan kung bakit nagsishort siya. Ano isa? Sama ba ito sa drive? Oh, drive to eh. Ito na yata output niya. Okay. Ayan. Ingot lang. Ngayon, check natin. Huwag nyo biyahin sa legit kasi tamad yan eh. Napakasin nyo Okay, ito. Mukhang buo naman ito dito. Oh, tapos dito. Okay, buo. Dito. Mukhang buo rin naman. Okay, buo rin ito. Dito sa may buo rin Okay, awan. Baka corroded lang ito. Baka corroded lang. Kaya ayaw niya mag-start. Diba? Okay, sa kabila. Tignan natin. Bakit ganon? natin.
Dito. Malo, mga buo. Parang mga buo to. Buo naman ah. Buo. Okay, buo. Okay, buo dito. Buo. Okay, buo. Ala. At ganun. Okay. Wala na silang output. Yung problema ito, nangingitim kasi siya. Baka corroded lang. Try natin linisin. Sige, double check ko. Hanapin ko kung ano yung pinaka-problema nito. Alam ko na kung saan galing yung protect niya. Wala dito sa output, wala dito sa may itong bias, wala dito sa may trimmer. Binalik ko yung trimmer kundi dito sa may paa ng mga drive natin. Dito, hinalas ko to isa-isa. Kasi meron nangingitim dyan. Hindi ko lang naipakita sa video eh. Kalimutan ko kuhanan. Yan, kinalas ko to lahat. Kasi kanina, ito, tinanggal ko ngayon channel to. Kapag ikumpara mo siyang ganyan, sa may kabilang side lang, dito. Dito na side, dito sa may kabila, wala. Pag nakaganito siya, sayang, hindi ko naipakita. Pag nakaganito siya, pag tinister mo, magkaiba yung reading nila. Iba yung resistance. Dito sa may collector and then emitter. Pag dito. Dapat ganyan. Hindi, baliktarin natin. Sa baliktad na test prod. Baliktarin ko siya. Pag ganito siya, tumataas eh. Kanina. Baliktad yata. Pag ganito pala, baliktad. Dapat pag ganito. Yan, dapat pag ganyan siya, iba yung reading niya eh. Dapat mababa lang. Dapat ganyan lang oh. Parehas to, dapat ganito lang siya. Kanina, tumataas to dito hanggang dito siya oh. Yan, kaya pinagkaiba sila. Nag-check naman ako ito sa output. Kaya kita mo, putol to. Binalik ko lang oh. Buo naman eh. Ngayon, kinalas ko to. Tatlo na to. Kinalas ko. Tapos tinik ko. Buo naman. Wala ako ibang nakitang problema kundi nangingitim lang. Ngayon, kinuskos kong itim. Naging normal siya. Nagparehas yung reading. Ngayon, tingin ko corrosion lang to. Kaya nagkaganon siya. Tapos dito, tingnan nyo. Balik ko siya. Balik natin. Magiging normal na to. Bayasing na lang mamaya. Hiko natin. Tingnan natin kung gaano siya kataas. Balik ko yung trimmer. Yan. Balik ko Ngayon, switch on natin. Okay? Switch on. Pansinin nyo. Ano naka-protect. Ayun, nag-relay oh. Diba? Hindi naman umiilaw ng malakas. Doon lang talaga sa corroded eh. Doon lang sa corroded siya galing eh. Ayun yung bias niya. Kailan may bias siyempre. Okay, meron. Medyo mataas nga lang oh. Normal naman to sa kanila. Nasa 0.3. Nasa 0.3. Normal naman yan sa kanila eh. Kaya malakas. Hindi malinaw yung tunog. Okay. Ibalik ko muna side sink. Ibalik muna natin side sink kasi umiinit ito eh. Okay, balik ko muna side sink to. And then, para maobserbahan natin. Ibalik ko na yung board. Dami naman. Hirap naman ng ganitong unit. Wala sang sira naman sira. Ngayon, switch on natin. Kaso umiilaw ito. Dapat, alam ko wala ito Ito sa power niya. And then ito may nakakabit na speaker to and then audio input Laptop natin. Gumagana. Natin. Walang audio eh. Walang audio. Wala. Wala mo lang marinig na humming. Bira na yan Alasin ko muna tong front panel. Nag-normal na yung amplifier Naka-normal na yan Wala na yung protect nya. Panormalin ko muna tong front panel Yung mga ilaw dito. Fully restored ang gagawin natin dito.
Ito, nagpalit na ako ng control eh. Ito, pinapalitan ko yung control. Ayan, bago na yung control niyan. Tapos, yung umiilaw kanina na isa dito, sira yung LM324. Gahanap pa ako ng LM324 na to. Saan na ba yun? Ito, tinanggal ko, nawala eh. Tapos, kompleto naman pala ilaw dito. Ang problema natin dito, ito, yung ilaw na tatluhan, no? Tatlo kasi paan ito eh. Yung kulay pula, and then, alam ko kulay green to eh. Kasi magpapalit yan eh. Magsuswitch on yan. Diba, naka-protect. Tapos pag wala yung protect, dapat yung isang kulay naman yung ilaw. Dalawa, wala. Bira na yan, no? Nabago na yung control niyan, wala pa ring audio. Tapos, dito, ito audio. Walang audio dahil ito, parang may shorted dito sa may supply. Tingin ko yung mga nangingitim na linya na to. Pansinin mo, itong linya na to, parang kwanto eh. Negative supply. Pansinin nyo tinusukan ko siya ng tester dito. Naka-range ng 50 volts. Kapag i-on natin yan, dapat may voltahe na lalabas. Pansinin nyo. Okay, naka-on siya. Tingnan nyo, walang voltahe Wala, di ba? Wala lumalabas. Ngayon, bubunutin ko. Bunutin ko to dito. Bunutin ko. Mayroon Di ba? Meaning, may nilalabas na voltahe dito sa may supply. Pero pagdating dito sa may input buffer natin, may shorted. Ngayon, ibabalik ko siya. Pansinin nyo yung tester. Babalik ko Babalik ko dito. Pansinin yung tester. Bagsak. Ibig sabihin, may shorted dyan. Pero yung positive, meron. Yung positive, meron dito. Meron. May voltahe yung positive, Ay 15 siya. Okay, yung negative yung wala. Ngayon, hanapin natin kung alin yung may shorted dito. Tingin ko dito lang to sa transistor tuloy. Dito sa may OP amp 5532 yata itong gamit dito or TL072. Kalasin natin to tapos linisan natin. Tingin ko din lang yan, may shorted eh. Pangalawang araw o pangilang araw ko na ito. Grabe yung paghihirap ko dito sa totoo lang. Ang hirap niyang patinuin. Napatino ko doon sa may back panel. Tapos dito naman, nagpalit na ako ng LM324 dito. Wala, ganun pa rin. Hanggang sa dito, mapapansin nyo, halos pinalitan ko lahat ng pyesa rito. Lahat ng resistor. Lahat na nangingitim na resistor na paa, pinutol ko, tapos pinalitan ko. Tapos kinuskos ko. Tapos LM399 dito, pinalitan ko rin. Grabe, ang hirap. Ngayon, umiilaw na. Kaso lang, medyo mahina na, malabo na. Sa katagalan na rin siguro. Ngayon, ipakita ko sa inyo Pasensya na kayo kung pinuputol ko lang yung video. Naasar na rin ako eh. Pansinin nyo. Ayan meron na siya Pa-post nga muna ko to. Okay, naka-flashlight lang ako eh. Medyo mahina lang yung kanya, yung ilaw niya dahil siguro sa malabo siya. And then, ito pala guys, buo pala yung mga IC. Buo yung mga IC. Yung mga umiilaw dito, wala pala sa LM324 ang problema. Ang pinaka-problema ay yung lintik na to. Itong trimmer na to. Yan, itong trimmer na to, 20K yung value nito. Itong dalawa, dito yan nakalagay Ayan yung nagko-control ng ilaw. Okay, tinanggal ko ito. Tapos, yung pinalit ko, yan. Yung dalawa na yan, yung blue na yan Dito galing yan, sa may AD. Okay, sa AD galing yan. Parehas lang naman sila, 20K Yan, sa AD na board. Paglagay ko, naging normal. Nawala yung mga ilaw dito. Nawala, nag-normal siya. Ibig sabihin, walang problema yung IC. Diba? Kasi nagpalit na ako ng IC, ganun pa rin Eto lang pala. Although pwede naman i-fix to. Kaso lang nung inaktual ko siyang palitan, nag-normal. Okay? Ayan. Ano pa bang pwede kong sabihin sa inyo, ipakita. Basta dito, lahat ng mga pyesa dito, mga transistor, pinampalitan ko yan. Kasi nga nangingitim. Nasabi ko baka doon lang galing sa corroded na ganun pa rin. Ngayon, yung ito pala guys, binaba ko yung biasing nito Pahabol ko sa inyo. Binaba ko yung biasing nito from
kulang-kulang 0.5, nasa 0.4 yung biasing nito eh. Minakita ko sa inyo nung una. Binaba ko siya ng mga 0.26 lang, kulang-kulang 0.3. Pero mamaya ipapakita ko sa inyo kung paano yung pagpihit na hindi na i-fix bias, kasi wala naman sa usapan namin ni bossing na i-fix bias ito eh. Ngayon may audio na ito eh, mamaya ipakita ko sa inyo ha. Pakita ko sa inyo yung bias niya na kinalibrate ko. Ngayon maglalagay muna tayo ng audio. Okay, grabe yung paghihirap ko rito. Mula sa amplifier, back panel, hanggang sa may front panel. Ngayon, ito pang problema, nawala ko na yata inab nito. Ayan may signal, meron. Channel 2 yan. Ngayon yung channel 1, hindi, dalawa pa rin nalagyan natin ng speaker. Okay, dalawa. Ito channel 2. Okay, dalawain natin. Okay, makapirate tayo. Good na. Ngayon, pakita ko sa inyo yung biasing niya. Literal na kwanto literal na recondition. Literal na recondition. Siguro matagal na stock to dahil nangitim na masyado yung mga pyesa eh. Sa totoo lang guys, isa ito sa pinaka nahihirapan ako gawin na unit. Kalahin mo, pang ilang araw ko na ito. Okay, ito yung bias na binaba ko Binaba ko na ito. Hindi ko lang pinakita sa inyo kung paano pinihit. Pero mamaya dito sa isang channel, ipakita ko sa inyo. Okay? Ito siya From 0.4 to 0.26 na lang. Okay, 0.26 na lang yan Binaba natin para safe, hindi siya ganun kainit. Ngayon, ito yung stock ito. Pansinin nyo, mataas, di ba? Nasa 0.4 siya Nasa 0.4. Yung pinihit natin nasa 0.26 lang. Ngayon, pakita ko sa inyo kung paano yung proseso. Ang pagpihit niyan, clockwise or counterclockwise. Pwede mo siyang pihitin ng pakanan, pwede mo siyang pihitin ng pakaliwa. Pag pinihit mo ng pakanan, tumaas, ibig sabihin pabalik ka, pakaliwa ka. And then, ang kagandahan kapag may ilaw ka, tulad niyan, may ilaw, pag lumagpas ka na ng 0.5, iilaw yung bulb natin, meaning tumaas na siya. Okay, although pwede nyo rin tutukan ng tester. Tutukan mo siyang tester ganyan. Ito pwede mo siyang tutukan ng tester na nakaganito. Tutok mo yung tester, tsaka mo pipihitin yung trimmer. Tayo hindi lang natin may pakita yan dahil nga hawak natin yung camera. Okay, ngayon pipihitin ko muna siya ng counterclockwise. Hindi, clockwise muna, pakanan muna. Tingnan natin. Okay, puminit ako ng pakanan clockwise tawag dyan. Ngayon, tingnan natin kung ano magiging kalabasan niya. Pinit natin ng pakanan. Okay, tumaas lalo, pansinin nyo. Nasa kulang-kulang 0.5 na. Tumaas na, mainit na yan. Ngayon, dahil tumaas siya, ang gagawin mo dyan ay pa-counterclockwise ka. Babalik ngayon. Tansyahan lang, kasi hindi tayo nakatutok sa may hindi nakatutok yung tester natin sa may base emitter. Ngayon, sukat tayo. Counterclockwise tayo ngayon Okay, bumaba na siya. Ayun halos parehas na sa isang channel. Tingnan natin yung isang channel. Halos parehas na Okay, pitikin ko pa na konti. Konting-konti pa, minimal lang para pumantay sa kabila. Okay. Yan, ganyan lang yung pag-adjust ng trimmer kapag pipihitin nyo. Kung ibababa nyo ba. Although pwede fix yan, kaso wala sa usapan namin ni bossing Ayan. Okay, nagpipix lang naman ako pag yung kulay dilaw na trimmer, tapos yung utos sa akin. Okay, pantay na. Okay na yan. Ngayon, yung pihit pag pa counterclockwise, pabalik, pakaliwa. Pag clockwise kasi pag ganyan, tataas yung bias niya. Okay, binaba natin from 0.4 to 0.26 lang. Ngayon, balik natin ulit. Okay, ito. Balik ko yung speaker.
Tingnan natin kung may audio. Yung ganitong bias kasi mas safe ito. Hindi siya ganun ka init. Okay? Ayun oh. Yun oh. Naka-stereo tayo. O yan na, naging normal na. 2 araw tayo pinahirapan ng todo. Grabe naman tong unit na to. Dito, okay to. Ito naman, bali ginawa natin. Yan lang, kinuskus ko rin ito. Kinuskus din kasi nangingitim. Ito, ibabarnish ko yan mamaya. Okay, ibabarnish natin to pagkatapos natin yung vlog. Tapos yung back panel, hirap na hirap din tayo. Grabe. Dahil lang sa talaga sa mga nangingitim, yun ang nagiging, isa sa naging cause niya o naging problema niya. Okay? Ayan. Tapos yung yung ilaw dito na umiilaw, ito naman sa may trimmer. Okay? Yung power naman, umiilaw na yan, kaso lang hindi siya ganun kaliwanag na. Medyo malabo na. Okay? Sana nakapagbigay idea pa ako sa inyo. Sundan nyo lang yung mga sinasabi ko. Kahit pa paano, meron kayong ideyang makukuha dyan. Kung paano mag-repair ng ganitong klaseng unit. Kevlar na MC 400 power amplifier. Okay? Ayan. Sir ng taga Bataan ba or Pampanga to? Bali, okay na yung 2 unit mo. Yung DIY na power amplifier. Tapos ito, okay na. Pinahirapan tayo. And sana nakapagbigay idea tayo sa mga kapwa natin technician na medyo baguhan lang. Sa mga veterans, wala. Very basic na lang sa kanila yung ganitong klaseng unit. Kung paano gawin or paano i-repair yung itong klaseng unit. Okay, dahil umabot ka sa part ng video natin na ito at hindi ka pa rin nakapag-subscribe, nanood ka lang nanood ang video ko ha. Paki-subscribe ng YouTube channel natin ha. Pindutin mo yung bell button sa gilid, select mo yung all. Ayan, kapag napindot mo na yan, manonotified ka kapag meron tayong bagong upload na video. Nag-upload tayo ng video 1 beses, 2 beses kada araw. Okay? God bless and then peace atin lahat.